Ang Boeing 777 ay payapang lumilipat sa taas na 36,000 talampakan. Ngunit halos hindi na ito napansin ni Maria Talacruz sa kanyang pamilyar na pakiramdam sa paglipat. Idinikit niya ang kanyang noo sa malamig na bintana ng upuan 13F pinakmamasdan ang marilak na tanawin ng Rocky Mountains sa ibaba. Isang walang katapusang tanikalan ng mga bundok na nababalutan ng niyebe at malalalim na lambak ang umabot hanggang sa abot tanaw na parang isang buhay na mapa. Bawat isa ay sumisimbolo sa mga buhay at kwento nga na taong hindi niya kailanman makikilala. Sa unang pagkakataon sa loob ng 18 buwan hindi siya nakasuot ng uniforme. Ang pakiramdam nga maong ay matigas at kakaiba sa kanyang nga binti na sanay na sa flight suit at uniformeng pang-serbisyo. Ganon din ang simpleng sweater na biniling kanyang Ate Elena para sa kanya nung Pasko, na nakasabit lang sa kanyang aparador. Habang siya ay nakaistasyon sa basa airbase kasama ang best fighter wing. Ang lambot ng lana sa kanyang balat ay halos tila isang luho, isang malaking kaibahan sa tactical gear at Kevlar na kanyang kinasanayan. Umupo ng maayos si Tala, hindi sinasadyang pinapanatili ang perpektong postura na itinuro sa kanya sa Philippine Military Academy 20 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang nga kamay ay eksaktong nakapatong sa ma-armrest, ang kanyang nga paa ay patak sa sahig, isang katawan na alerto kahit na nagpapahinga. Nga lumang gawin na isip niya ng may mapait na ngiti, ang kanyang dating commander si General Reyes ay halos inutusan siyang kunin ang bakasyong ito. Tala, sabi niya. General, na nakasandal sa kanyang upuan na may isang ngiti na tila alam ang lahat. 2 taon ka nang tumatakbo sa kapena at tungkulin lamang. Nakabalik ng ligtas ang iyong eskwadron at kumpleto na ang mga mission report. Kapag nakita ko pa ang mukha mo sa aking opisina bago, ang mayo sa 2 personal kong tatawagan ang military police para i-escort ka sa pinakamalapit na beach. Kaya't narito siya ngayon, tinutupat ang ipinag-utos na pahinga, isang pasahero lamang sa Philippine Airlines. Flight 118 mula Seattle patungong Los Angeles. Hindi si Coronel Maria Talacruz, hindi ang maalamat na may call sign na Haribon, hindi ang babaeng nagligtas ng daan-daang buhay sa kanyang mataktikal na inobasyon. Isa lamang siyang pagod na retiradong opisyal ng Air Force. Si Tala na bibisita sa kanyang tumatandang ina sa Los Angeles. Unang beses, ninyo pong maging sibilyan ulit sa mahabang panahon, maam na patinggala si Tala at nakita ang isang flight attendant na nakatayo sa tabi niya. Halos makasing edad sila, na may mababait na kayumangging mata at maayos na nakapusot na buhok na may mahiblang ang puti. Ang kanyang nametag ay may nakasulat na Lina at ang kanyang ngiti ay mayroong propesyonal na init na nagpapakalma sa mga nerbyosong pasahero sa loob ng maraming taon. Halos ganon na nga po sagot ni Tala na may malit na ngiti. Puno ni Lina ang tasangang kape ni Tala na may katumpakang napapakita ng isang taong perpekto na ang sining ng pabuhos ng likido sa himpapawid. Ang mayaman na amoy ay humalo sa recycle na hangin ng Kevin lumilihang kakaibang, kapaligiran ng komersyal na paglipat, isang halong pag-asa at pagbibitiw na alam ngang sinumang gumugol ng malaking bahagi ng kanilang buhay sa himpapawid. Nanatili sandali ang flight attendant. At napansin neng, kanyang sanay na mga mata ang mga detalyeng hindi, makikitang karamihan sa mga pasahero ang perpektong postura ni Tala, ang automatikong pagsulyap sa pinakamalapit na emergency exit ang hindi sinasadyang paraan ng paglalagay niya ang kanyang hand carry na bag na may kahusayang militar. Mayroong disiplina at autoridad ng isang kumander sa kilos ng pasaherong gito. Mula po ba kayo sa sandatahang lakas, maam mahinang tanong ni Lina, ang kanyang boses ay may pagalang mula sa isang taong nakakaunawa sa bigat ngeng serbisyo.
Nag-atubili si Tala. Bahagyang humigpit ang kanyang nga daliri sa tasang kape. Gusto niyang maging isa lamang sa karamihan isang anonimong manlalakbay isang muha sa gitna ng 127 na kaluluwa sa eroplanong ito. Ngunit marahil ang paraan ng hindi sinasadyang pagrepaso niya sa mga emergency procedure. Sa panahon ng safety demonstration o ang natural na pag-assess niya sa mga tripulante, sa pagpasok ay nagbunyag sa kanya. O dati sa Philippine Air Force mahina niyang pag-amin. Ang kanyang boses ay halos malunot ng patuloy na ugong ng makina. Ang ekspresyon ni Lina ay lumambot sa biglang pag-unawa. Yumuko siya ibinaba ang kanyang boses upang hindi marining ng nga kalapit na pasahero. Ang kapatid ko pong lalaki ay nasa army, isang scout ranger. 2 beses na siyang na-deploy sa Mindanao. Lagi ko pong nakikilala dahil sa natatanging aura ninyong lahat. Itinuwit niya ang kanyang tayo tiniyak na ang pag-usap ay nanatiling pribado. Salamat po sa inyong serbisyo. Saan man po kayo naglingkod at anuman ang inyong ginawa maraming salamat po. Habang lumipat si Lina upang asikasuhin ang ibang mga pasahero sumandal, si Tala sa kanyang upuan pakiramdam, na kapwa na bunyag at may kakaibang kapanatagan. Sa paligid niya ang pang-araw-araw na drama ng sibilyan na paglipat ay nakpapatuloy sa kanyang karaniwang kasalimutan ang ritmo ng normal na buhay na halos nakalimutan na niya. Sa katabing upuan. Sa 15. Isang negosyante. Sa kanyang mga 40 si Kenneth Tu. Si ay mabilis. Na nagtatype sa kanyang laptop. Ang kanyang Bluetooth headset ay kumikislap. Malinaw na nasa isang mainit na conference call siya tungkol sa mga quarterly forecast at market penetration. Ang kanyang mundo ay tila hindi kapanipaniwalang malayo sa buhay na kanyang pinamunuan. Sa kabilang paning ng pasilyo isang batang ina na nangangalang Althea Reyes ay nahihirapang kontrolin ang kanyang kambal na anak. Ang mga batang lalaki na marahil ay mga 3 taong gulang ay nabiyani sa lahat ng window shade, ang tray table, ang overhead compartment. Ang kanilang ama ay natutulog sa tabi niya, ang kanyang ulo ay nakatagilit sa isang masakit na anggulo. Ang pagod ay malinaw na nakaukit sa kanyang mukha. Mula sa wallet sa bulsa, ng upuan sa harap niya, nakasilip ang isang sulok ng isang military ID. Arme marahil hula ni Tala. Alam niya ang pagod na tumatagos hanggang sa buto na dumarating kapag ang isang tao ay nakalaya mula sa buwan-buwan ng matinding tensyon at bumalik sa kaligtasan ng tahanan. Sa likuran niya, isang grupo nga, estudyante sa kolehiyo ang nagbabahaginan ng mga earphone tumatawa sa isang bagay sa isang smartphone. Marahil ay papunta sila sa isang spring break pauwi sa pamilya o sa isang resort. Ang kanilang pinakamalaking alalahanin ay malamang ang susunod na pagsusulit o kung nakalimutan ba nilang i-record ang kanilang paboritong palabas. Ang kanilang nga boses ay puno nga, walang alalang kumpiyansa nga, kabataan, ang palagay ng mundo ay sa panimula ay ligtas at prediktable. Walang sinuman sa kanila ang nakakaalam na ang tahimik na babae sa tabing bintana ay minsang ginabayan ang isang nasirang FA-50PH pabalik sa base sa gitna ngang putukan ng kaaway na nagbigay sa kanya ng call sign na Haribon. Walang nakakalam na siya ay ginawaran ng Distinguished Service Star para sa kanyang papel sa paglilitas sa isang remote radar site. Walang nakakaalam na ang kanyang mukha ay nasa mga recruitment poster para sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas para sa kanila. Siya ay isa lamang pasahero. Isang guro na pauwi para sa weekend, isang negosyanteng papunta sa isang kumperensya. Anonimo, karaniwan. Eksakto sa gusto niya. Ipinikit ni Tala ang kanyang nga mata sinusubukang alalahanin kung ano ang pakiramdam ng pagiging normal. Kailan ang huling pagkakataon na umupo siya sa isang lugar nang hindi automatikong tinutukoy ang mga potensyal na banta at mga rutang pagtakas? Kailan ang huling pagkakataon na nakarinig siyang tawa na hindi nababahiran ng tensyon ng
Labanan kailan ang huling pagkakataon na napapaligiran siya nga. Mga taong ang pinakamalaking alalahanin ay isang naantalang paglapag. Ang matatak na panginginig ng jet engine ng eroplano ay naging isang nakapapawing pagod na white noise at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan naramdaman ni Tala na lumuwag ang kanyang mabalikat. Sa labas ang bintana ang malawak na tanawin ng American Midwest ay patuloy na dumadaloy. Maliit na bayan na pinag-ugnay ng mga lasong highway, mga ilok na umaagos patungo sa isang malayong karagatan at ang geometric na pattern ng mga bukirin na umabot hanggang sa abot tanaw. Walang bantang ang putok ng kaawe dito. Ito ang ipinaglaban ko na pagtanto niya. Hindi ang nga abstraktong konseptong kalayaan at demokrasya na binabanggit sa mga talumpati kundi ang karaniwang himalang ito nga ordinaryong tao na namumuhay ng ordinaryong buhay. Ang negosyanteng nag-aalala. Sa mga benta ang batang ina na sinusubukang kontrolin, ang enerhiya na kanyang maanak ang mga estudyanteng nagpaplano ng kanilang mapakikipagsapalaran sa weekend. Ang maganda at komplikadong tapiserya ngang araw-araw na buhay na umiiral lamang dahil sa mga mandirikmang tulad niya na nagbabantay sa magulong hangganan. Bahagyang ngumiti si Tala at lalo pang sumandal sa kanyang upuan. Sa susunod na ilang oras siya ay magiging isang pasahero lamang sa PAL Flight 118, isang Pilipinong nagtatamasang luhong, isang ligtas na paglalakbay sa ilalim ng mapayapang kalangitan. Hindi niya alam na sa loob ng wala pang 2 oras, ang nga kasanayang nakpangalan sa kanya bilang isang alamat ay magiging ang tanging bagay na nakatayo sa pagitan ng 127 inosenteng tao at isang sakuna. Sa ngayon kontento na siyang panoorin ang tanawin ng Rockies na dumadaan sa ilalim at muling alalahanin ang pakiramdam ng pagiging hindi nakikita. Ang unang senyales nga, problema ay isang napakaliit na panginginig. Naramdaman ito ni Tala sa kanyang nga buto bago paman makilala na kanyang malay na isip ang banta. Ang kanyang nga mata ay biglang nagising mula sa isang payapang pag-idlip, isang pagka-alerto na naiprograma sa kanyang nervous system ng maraming taon ng combat flying. Hindi sinasadya tiningnan niya ang kanyang relo 3:47 p.m. Mountain Standard Time. Eksaktong 2 oras at 13 minuto sa isang inaasahang 5 oras na paglipad. Ang panginginig ay tumibok sa buong katawan ng eroplano tulad ng pintik ng puso na may hindi regular na ritmo. Masyadong mababa ang frequency para sa turbulence, masyadong paulit-ulit para sa normal na operasyon. Automatikong napahawa ang kamay ni Tala sa frame ng bintana, ang kanyang mga instincts bilang isang piloto ay sumisigaw ng panganib. Ang nga pasahero sa paligid niya abala sa kanilang nga laptop, pag-usap at magasin ay walang napansin. Tiwala sa pagiging maasahan ngang modernong abyasyon. Ngunit alam ni Tala, naramdaman na niya ito dati sa isang FA. 50 pH ang pakiramdam kapag ang isang hydraulic pump ay nagsisimulang pumasok sa isang death spiral. Ang eroplano ay may sinusubukang sabihin at malinaw na hindi magandang balita ang mensahe nito. Dinaktagal ang maliit na panginginig ay naging isang malinaw na pagyanig. Ang kape sa isang plastik na tasa ay tumapon. Ang negosyante sa tabi niya ay tumingala mula sa kanyang spreadsheet na may bahagyang inis, ipinapalagay na sila ay pumasok sa isang patch-eng turbulence. Sa kabilang pasilyo si Altia Reyes ay likas na hinila papalapit sa kanya ang kanyang kambal. Naanak ang kanyang mga instincts bilang isang ina ay nagsasabi sa kanya na may mali kahit na hindi niya alam kung ano. Ang boses ni Kapitan David Anderson ay umalingaw-ngaw sa intercom. Ang kanyang tono ay mayroong kalkuladong kalmadong isang airline na idinisenyo upang tiyakin ang mga pasahero kahit sa pinakamasamang kalagayan. Mga Ginoo at ginang, nakakaranas po tayo ang ilang maliliit na problemang teknikal. Mangyaring bumalik sa inyong maupuan at ikabit ang inyong seatbelt. Maliliit na problemang teknikal. Ang dugo ni Tala ay naging yelo sa kanyang gaugat. Mismong siya ay
Gumamit na eksaktong parehong euphemism nong ang makina ng kanyang FA-50 ay nagliyap sa taas na 26,000 talampakan sa ibabaw. Kaibabaw na teritoryo engkawe habang desperado niyang sinusubukang panatilihing buo ang eroplano hanggang sa makarating sila sa friendly airspace. Huwag kailanman magtulot ng panik sa mga pasahero. Huwag kailanman aminin kung gaano kalala ang sitwasyon. Isang maingat na understatement na natutunan ng bawat piloto. Ang pagyanik ay lumakas, naging isang marahas na panginginig na nakpakalampak sa mga overhead bin at nakpadulas sa mga bagay sa mga tray table. Ang laptop kang negosyante ay naksara na may malakas na kalabog. Ang smartphone ang isang tao ay nahulog sa sahig. Sa likuran ang estudyante sa kolehiyo ay natigil sa kalagitnaan ng pagtawa ang kanilang kabataang kumpiyansa ay biglang napalitan ng kaba. Ang sanay na mamatani, talay itinala. Ang bawat sintomas habang ang eroplano ay nakikipagbuno sa isang hindi nakikitang puwersa, ang bahagyang pagyaw ngang ilong ang hindi regula, na ritmo ngang panginginig ang banayat na pagbabago sa tuno nga makina na hindi mapapansin ngang karamihan sa mga pasahero ngunit sumisiga ngang mekanikal na pakabigo sa isang taong namuhay. Sa pakikini, sa wika, ngang paghihirap, ng isang sasakyang panghimpapawid. At pagkatapos ay narinig niya ang tunog na ayaw marinig ng sinumang pasahero, isang malakas na tunog ng pagiling ng metal mula sa kaibuturan ng tiyan ng eroplano na parabang isang higanteng gear ang nakikiskisan. Tumagal ito marahil ng 3 segundo ngunit sa loop ng 3 segundong iyon pinroseso ng kanyang isipang sinanay ng militar ang isang dosenang posibilidad, wala sama ito ang maganda. Hydraulic system failure. Primary system marahil ay secondary rin. Backup pumps na sumusubok at nabibigo. Manual reversion engaged. Entuna ng mga piloto na nakikipaglaban sa mekanikal na pagtutol sa kanilang makontrol. Ang boses ni Kapitan Anderson ay bumalik sa intercom sa pagkataong ito. Ang maingat na pinanatiling kalmado ng airline ay may bahagyang lamat na nagpapakita ng bakal na determinasyon sa ilalim. Mga cabin crew mahanda para sa isang emergency. Mga pasahero mangyaring suriin ang safety card sa inyong harapan at maghanda para sa posibleng emergency landing. Ang salitang emergency ay tumagos sa cabin na parang isang kutsilyo. Ang mukhang negosyante ay namutla. Napasinghap si Althea Reyes at niyakap ng mahigpit ang kanyang mga anak. Sa likuran ni Talamay isang taong bumulong, Diyos ko, sa isang boses na naninikip sa takot. Sabay-sabay na bumaksak ang nga oxygen mask mula sa mga overhead compartment. Ang kanilang pagkalabok ay parang putok ng baril sa biglang tumahimik na cabin. Ang nga dilaw na plastik na tasa ay nakabitin sa kanilang nga elastik na tali na parang nga kakaibang bulaklak umugoy sa marahas na paggalaw ng eroplano. Habang inaabot ni Tala ang kanyang maskara na may automatiko at episyenteng kilos, naramdaman niya ang ilong ng Boeing 777 na bumaba sa isang matari na anggulo. Ang pakiramdam na bumaliktad ang kanyang sikmura. Hindi ito isang kontroladong pagbaba para sa paglapag. Ito ay ang eroplano na nakikipaglaban sa sarili nitong mga control. Ang gravity ay hinihila ito pababa sa lupa habang ang mekanikal na pagkabigo ay lumalaban sa bawat pagtatangka na ituwid ito. Sa paligid niya ang penik ay sumabo na parang isang flash flood. Ang negosyante sa tabi niya ay nag-hyperventilate sa kanyang oxygen mask. Ang kanyang mata ay nanlalaki sa takot. Umiyak si Althea habang sinusubukang ilagay ang mga maskara sa muhangang kanyang mga anak na umiyak sa pakalito at takot. Mula sa likuran ng cabin may isang taong sumisigaw ng matinis. Ang mga estudyante sa kolehiyo ay hindi na tumatawa. Isang batang babae na blonde ay nakdarasal sa mabilis na Espanyol habang ang kanyang kaibigan, isang binatilyo
Nawala pang 20 taong gulang ay mahigpit na nakakapit sa armrest ang kanyang mga buko ay namumuti. Sa buong Chebin 124, nataw ang humaharap sa kanilang sariling kamatayan habang ang eroplano ay umuuga at gumagalaw na parang isang mabangis na hayop. Niyakap ngang magulang ang kanilang nga anak, ang maestranghero ay nahawak kamay. Ngunit ang isip ni Maria Talacruz ay lumipat sa isang ganap na kakaibang mode, ang malamig analytical na kalmado na nagpanatili sa kanya na buhay sa hindi mabilang na mga combat mission sa pinakapanganib na himpapawid sa mundo. Ang kanyang utak bilang isang piloto ay nagpoproseso ng sintomas, kinakalkula ang maposibilidad at nagsasagawa nga emergency checklist na hindi kailanman kailangang malaman ng karamihan sa matao. Nakita niya ang senyales na may kristal na kalinawan, multiple hydraulic system failure marahil mula sa isang malubhang pakasirang ng pangunahing linya. Ang control ay nasa manual reversion na nangahulugang ang piloto ay nakikipaglaban upang kontrolin ang 80 toneladang eroplano gamit lamang ang kanilang lakas at ang counting mechanical na bentahe na may bibigay ng control kable. Ang eroplano ay muling yumani, mas malakas at naramdaman ni tala na pumasok ito sa isang hindi makontrol na pakbaba. Ang anggulo ng deck ay tumataas. Sa labas ng bintana ang bundok ng Rockies ay mabilis na lumalapit, hindi sa banayat kontroladong paraan ng isang normal na pagbaba kundi sa walang awang pagilang gravity sa isang nasirang ibon. Naranasan na niya ito dati sa ibang eroplano, sa ibang tanawin, ngunit ang masamang pakiramdam sa kanyang sikmura ay eksaktong pareho. Ang kaalaman na ang bawat kaluluwa sa eroplanong iyon kasama na ang kanyang sarili ay maaring hindi makauwi sa kanilang pamilya. Ngayong gabi, ang pag-unawa na sa mga sitwasyong tulad nito, ang pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan ay nakasalalay sa mga desisyon sa loob ng ilang segundo at sa kasanayan ng mga nasa cockpit. Ngunit sa pagkakataong ito wala siya sa cockpit. Siya ay isang pasahero lamang sa 15F na kasuot ng sibilyan at opisyal na walang kapangyarihan na impluensyahan ang resulta ng krisis na ito. Maliban na lamang hindi kailanman tinanggap ni Maria Talacruz ang kawalan ng magawa bilang isang opsyon, habang ang eroplano ay nagpapatuloy sa kanyang nakakatakot na sayaw sa sakuna habang niyayakap nga magulang ang kanilang anak at ang estranghero ay naging makakasama sa harap ng isang karaniwang krisis. Si Tala ay nagpaplano na kanyang susunod na hakbang. Maaring hindi siya nakasuot ng uniforme, maaring opisyal na isa lamang siyang pasahero. Ngunit siya pa rin ay isang piloto, isang mandirigma, at isang taong nanumpa na protektahan ang iba suot man niya ang nasagisa ang kanyang panunumpa o hindi. Ang Boeing 777 ay umuuga at yumanik sa paligid niya, dinadala ang 127 na kaluluwa patungo sa isang tila tiyak na kapalaran. Ngunit si Maria Haribon Cruz ay hindi na kontento na maging isang pasahero lamang. Oras na para magitrabaho. 12 taon ng flight attendant si Linares. Naranasan na niya ang lahat mula sa mapaglihis ng flight dahil sa kategory 5 na bagyo hanggang sa medikal na emerhensiya sa taas na 39,000 talampakan. Ngunit hindi pa siya kailanman gumalaw sa isang cabin na ganito. Inihanda siya ang emergency training para sa takot, ngunit ang katotohanan ay mas komplikado. Ito ay isang simfony ng takot na tinutugtog sa 124 na individual na bersyon. Sa unahan, isang matandang maasawa ang mahigpit na makahawa ngang kamay. Ang babae ay may hawa na rosaryo. Sa gitna isang teenager ang nagla-livestream ng emergency sa kanyang telepono bago ito agawin ng kanyang ina at niyakap siya ng mahigpit. Sa likuran isang grupo ang negosyanta ang nakaupo na tulala.
Ngunit habang si Lina ay gumagalaw sa tumatagilit na tiyabin, tinitingnan ang oxygen mask at sinusubukang magpakita ng kalmadong hindi niya lubos na nararamdaman. Ang kanyang pansin ay patuloy na bumabalik sa babae sa 15F. Habang ang lahat ay nagpapakita negra, iba't ibang ganta sa negra, takot, upagabigla. Ang pasaherong gitway na kaupo na may halos sobrenatural na kalmado. Ang kanyang mamata ay hindi takot kundi nag-aral sistematikong sinusuri ang tiyabin. Nang makarating si Lina sa row 15, hinawakan ni Maria Talacruz ang kanyang braso na may lakas na matatag ngunit hindi desperado. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay tumagos sa kaguluhan sa paligid na may kamanghamanghang kalinawan. Mes. Lina, sabi niya, binabanggit ang pangalan ng flight attendant na may kaswal na awtoridad ng isang taong sanay na pinakikinggan sa gitna ng krisis. Kailangan kong makausap ang kapitan. Ang unang instinct ni Lina ay sumagot ayon sa standard procedure. Maamanatili po kayo sa inyong upuan na suot ang inyong maskara. Ang piloto po ang bahala sa sitwasyon. Piloto ako, sabat ni Tala ang kanyang boses ay may bigat na nagpatigil kay Lina. Dating taga Philippine Air Force. May karanasan ako sa pagharap sa hydraulic failure. Lalo na sa multiple system failure. Sandaling nag-atubili, si Lina ang kanyang training ay nakikipaglaban sa kanyang instinct. Malinaw ang patakaran ng FAA tungkol sa hindi autorisadong pagpasok sa cockpit. Ngunit habang muling umuga ang eroplano at lalo pang tumagilid sa isang hindi makontrol na pagbaba, ang protocol ay tila isang luho na hindi nila kayang bayaran. Anong klaseng piloto po kayo, tanong ni Lina, yumuko upang marinig sa gitna ng ingay ng naghihirap na eroplano. Fighter pilot. Karamihan FA, 50 PH, ngunit nakapagpalipat na akong lahat mula sa mga trainer hanggang sa mga transport plane. May karanasan ako sa pag-uwi ng nasirang eroplano. Ang mga mata ni Tala ay hindi umalis sa mukha ni Lina. Nasa eksaktong sitwasyon ako kung nasaan ang inyong kapitan ngayon. Isang pangmarahas na payanig ang nagpasya nito. Kinuha ni Lina ang master key. Dito po, habang sila ay mabilis na naglakad patungo sa unahan ng eroplano, kinuha ni Tala ang intercom handset mula sa dingding malapit sa galley. Ang cabin ay puno nga bulong na dasal pinipigil ang higbi at ang puting ingay ng oxygen na dumadaloy sa 100 maskara. Ngunit ang kanyang boses ay tumagos sa lahat na iyon na parang isang talim. Makinig po ang lahat. Ako si Coronel Maria Talacruz, retirado mula sa Philippine Air Force. Ang kanyang tono ay kalmado, may otoridad at lubos na may tiwala ang boses ng isang taong nakaharap na sa kamatayan dati at hindi kumurap. Makinig po kayong mabuti sa akin. Malalagpasan natin ito. Ngunit para magawa iyon, kailangan kong manatiling kalmado ang bawat isa sa inyo at sundin ang lahat ng utos ng mga tripulante. Mayroon tayong mahuhusay na piloto sa unahan at tutulungan ko silang ihatid tayo pauwi ng ligtas. Ang epekto ay agaran at halos mahiwaga. Ang nga iyak ay naging nga singhot. Ang nga bulong ng takot ay naging matamang atensyon. Maging ang mga estudyante sa likuran niya na takot kanina ay tumigil sa pagbulong at tumingin sa unahan ng eroplano na may isang bagay na parang pag-asa. Si Kenneth C. ang negosyante sa tabingang kanyang upuan ay nakatinginan sila habang siya ay dumadaan. Talaga po bang taga Air Force kayo? Opo. At magiging mayos tayo. Tinapik niya ang kanyang balikat 1 kilos na parehong nakapagpapakalma at may bahagyang pagtatapos na parabang inako na niya ang responsibilidad para sa bawat kaluluwa sa eroplano. Sa pintong cockpit ginamit ni Lina ang susi na may bahagyang nangingini na kamay. Sa loop hinarap ni Tala ang isang eksenang parehong dayuhan at pamilyar. Sa halip na ang masikip na espasyo ang isang FA, 50 ito ang cockpit ng isang komersyal na airliner. Ngunit ang despradong labanan sa pagitan ng tao at makina
ay eksaktong pareho sa kanyang naranasan. Si Kapitan David Anderson at unang opisyal, Emily Chen, ay nakikipaglaban sa eroplano na may matinding determinasyon ng mapropesyonal na eksaktong nakakaalam kung gaano kalit ang kanilang margin of error. Sa kabila ng malamig na air conditioning, may mga butil ng pawis sa noo ni Anderson. Ang mga buko ni Chen ay namumuti sa yoke. Parehong piloto ay mayroong matamang ekspresyon ng mataong nagsasagawa ng ma-emergency procedure mula sa memorya habang ang kamatayan ay naghihintay sa labas lamang ng kanilang kasanayan. Kapitan, sabi ni Tala nagpakilala. Ang kanyang boses ay tumago sa kontroladong kaguluhan ng mga emergency checklist at mga tawag sa radyo. Ako si Maria Tala Cruz, dating taga Philippine Air Force. Nais ko pong tumulong kung papayagan ninyo. Ang mamata ni Anderson ay sumulyap sa kanyang sibilyang damit, maong at sweater na may malinaw na pag-alinlangan. Ang huling bagay na kailangan niya ngayon ay isang pasaherong nakukunwaring may kadalubasaan na wala naman siya. Pinahahalagahan ko ang alok, ma'am, ngunit ito ay isang komplikadong sitwasyon. Nawalan kayo ng primary hydraulic pressure. Sabi ni Tala, ang kanyang mga mata ay mabilis at episyentong sinusuri ang mga instrument panel na parabang nagbabasa ng isang pamilyar na wika. Backup systems ay nabigo o nabibigo na. Siguro maimablas hanggang 20% na lang ang response mula sa inyong mga control. Gumagamit kayo ng differential thrust para manatili sa kurso at nakikipaglaban sa yoke para lang manatiling lumilipad. Parehong piloto ang nakatitik sa kanya. Ang pag-alinlangan ni Anderson ay napalitan ng pagkamangha at pagkatapos ay isang bagay na malapit sa pagalang. Ang pagtatasa ay tumagal ng eksaktong 12 segundo at bawat salita ay tumpak. Nawawalan kayo ng elevator authority kaya tumataas ang inyong sink rate, patuloy ni Tala. Lumipat sa jump seat sa likuran nila nang hindi naghihintay ng pahintulot. Sa ganitong bilis magiging hindi na natin makokontrol sa loob marahil ngang 10 minuto. Gaano kalayo ang pinakamalapit na angkop na paliparan? LAX, automatikong sagot ni Chen. 18 minuto sa kasalukuyang ground speed. Masyadong malayo, sabi ni Tala, ang kanyang tono ay mahigpit. Kailangan ko ang listahan. Edwards Air Force Base, MCAS Miramar, anumang military field na may mahabang runway at emergency gear. Habang nagsasalita, siya ang isip ni Tala ay tumatakbo na sa mga emergency procedure na minsan ay nagligtas sa kanyang buhay, mga teknik para sa papalipat ng isang nasirang sasakyang panghimpapawid na hindi itinuturo sa civilian na flight school. Ngunit karaniwang bahagi ng military survival training. Paano mo nalaman ang lahat ng iyan, tanong ni Anderson? Ang kanyang boses ay naninikip sa stress at pag-alinlangan. Dahil naranasan ko na mismo ang kalagayan mo, sagot ni Tala. Umayo sa jump seat at inabot ang isang headset. Ibang eroplano, parehong problema. Iniuwi ko ang isang FA-50 na may kabuwang pakawala nga hidrolika sa gitna ng putukan ng kaway. Ang iyong Boeing ay may mga redundancy na wala ang aking fighter jet, ngunit ang mga batas ng pisika ay pareho. Pinindot niya ang susi sa mikropono ngang radyo. Ang kanyang boses ay lumipat sa matalas at profesional na tono ngang abyasyong militar, Los Angeles Center. Ito ang PAL Flight 118. Si Coronel Maria Tala Cruz, call sign Haribon, retirado mula sa Philippine Air Force, ay kasalukuyang tumutulong sa flight crew sa isang emergency procedure. Hinihiling namin ang agarang paggabay sa pinakamalapit na angkop na runway at kumpletong serbisyong pang-emerhensiya. Ang maikling katahimikan na sumunod sa kanyang transmisyon ay nagsabi kay Tala ng lahat ng kailangan niyang malaman. Sa mga Regional Air Traffic Control Center at mga military installation, ang mga opisyal ay pinoproseso ang kanilang narinig. Haribon, isang call sign na nudging alamat sa mga lupon ng mga fighter pilot.
PAL 118, ito ang Los Angeles Center. Bumalik ang boses ng controller na may halong hindi paniniwala at bagong pagalang. Pakikumpirma ang call sign na Haribon. Kumpirmado Los Angeles Center. Si Haribon ay kasalukuyang tumutulong. Tumingin si Tala sa balikat ni Kapitan Anderson na nakatingin sa kanya na may halong pag-asa at pakamangha. David, pwede ba kitang tawaging David? Kailangan kong magtiwala ka sa akin. Ang mga susunod kong imumungkahi ay parang malingunit. Ito ang tanging paraan para mailigtas ang eroplanong ito. Matagal na tinitigan ni Anderson ang kanyang mukha. Sa kanyang mata nakilala niya ang isang bagay na alam niya mula sa kanyang sariling pinakamasamang sandali, ang kalmadong nakmumula sa pagtingin sa sakuna at pagtangging sumuko, ang tahimik na kumpiyansangang isang taong nakuha ang karapatang hilingin ang tiwala. Anong kailangan mo? Tanong niya. Sa unang pakakataon mula nang magsimula ang emerhensiyang ngumiti, si Maria Talacruz. Hayaan mo akong magpalipat. Sa Los Angeles Air Route Traffic Control Center si Jake Morrison ay nag-aasikaso ng 6 na oras na halaga ng trapiko ng ang kanyang maayos na mundo ay naging kaguluhan dahil sa tawag sa radyo mula sa PAL Flight 118. Ang kanyang kamay na nasa kalagitnaan ng pag-abot sa kanyang tasangang kape ay natigilan sa ere ng umalingaw-ngaw ang masalitang call sign Haribon sa kanyang headset. Haribon. Si Jake ay isang air traffic controller sa Air Force bago sumali sa FAA. 4 na taon sa Clark Air Base pinapanood ang mga F-16 at FA-50 na lumilipat patungo sa mapanganib na kalangitan. Alam ng bawat controller sa military aviation ang call sign na iyon, hindi dahil sa piloto na nagtataglay nito, kundi sa kung ano ang sinisimbolo nito. Ang Haribon ay hindi lamang isang pangalan, ito ay isang alamat na binuo sa pundasyon ng hindi kapanipaniwalang nga pagsubok at pambihirang kasanayan. Sinabi ba niyang Haribon ang kanyang supervisor si Carol Stephens ay sumilip sa kanyang balikat. Ang kanyang sariling background sa militar ay tumulong sa kanya na makilala ang kahalagahan ng narinig. Ang mga kamay ni Jake ay mabilis nang gumagalaw sa kanyang konsol. Hinahanap ang mga emergency protocol at mga numero ng kontak sa militar. Pinindot niya ang kanyang mikropono na may maingat na katumpakan ng isang taong nakakaalam na nakikipag-usap siya sa royalty ng abyasyon. Los Angeles Center sa PAL 118. Kumpirmahing ang call sign na Haribon ang piloto ay si Coronel Maria Talacruz, retirado. Ang boses ni Tala ay bumalik sa static matalas at propesyonal sa kabilangang kaguluhan sa paligid niya. Kumpirmado Los Angeles Center. Si Haribon ay kasalukuyang tumutulong sa isang in-flight emergency. Hinihiling ang agarang koordinasyon sa military air traffic control at mga serbisyong pang-emerhensya. Kahit sa radyo naririnig ni Jake ang hindi may kakailang tunog ng isang eroplanong nasa panganib, ang ingay sa background ng nga naghihirap na makina ang banayad na audio quest na nagsasabing ang PAL 118 ay lumalaban para sa kanyang buhay. Ngunit sa ibabaw ng mekanikal na disonansyang iyon ay may iba pa ang ganap na kalmado at autoridad mula sa isang babaeng nagpakilala bilang isa sa mga pinakamaalamat na piloto sa modernong kasaysayan na abyasyon. Si Carol ay nasa telepono na sa kalapit na Nellis Air Force Base. Ang kanyang boses ay apurado ngunit kontrolado. Ito ang Los Angeles Center. Mayroon tayong in-flight emergency na kinasasangkutan ni Coronel Maria Talacruz. Call sign Haribon. Yung Haribon. Kailangan namin ng military coordination at isang fighter escort kung possible. Ang tugon ay agaran. Sa loob ngang 90 segundo ang nga alerto ay kumikislap sa mga screen sa 3 makakaibang instalasyong militar. Sa Nellis hinahanap ng command staff ang serbisyo reko ni Tala, isang dokumento na napaka-classified na karamihan ay lumabas bilang
Mga itim na linya ngunit, ang nga bahaging nakikita ay nagsalaysay nga, kwento ngang isang mandirigma na, ang mga nagawa ay naging alamat sa Edwards Air Force Base. Si Major Kevin Viper Evans ay nagre-repaso ng mga iskedyul ng flight training nang tumunog ang kanyang secure. Natelepono na ma-emergency alert. Binasa niya ang mensaheeng 2 beses bago pumasok sa kanyang isip ang kahulugan nito. PAL 118 in-flight emergency. Haribon on board. Humihingi ng tulong. Diyos ko bulong niya bago itama ang sarili, kahit sa krisis hinihingi ng kanyang disiplinang militar ang mas mabuti. Nunit ito si Haribong. Ang pilotong ang mataktikal na inobasyon ay itinuturo sa Philippine Military Academy. Ang nga aksyon ay nagligtas ng daan-daang buhay. Ang call sign ay binibikas ng may pagalang sa ma-ready room mula Langley hanggang Basa Air Base. Trinity tawag niya sa kanyang wingman si Captain Amy Bell na nag-aaral ang mga ulat ng panahon sa kabilang panig ng ready room. Scramble. Mag-escort tayo ng isang sibilyan. Anong banta? Tanong ni Amy na kumikilos na patungo sa kanyang gamit. Walang banta. Guardian Angel Mission. Ang boses ni Kevin ay may kakaibang pagkamangha. Si Haribon ang sakay, tumutulong siyang magpalipat ng isang nasirang airliner. Natigilan si Amy sa kalagitnaan ng hakbang. Tulad ng bawat fighter pilot sa Air Force, alam niya ang nga kwento ni Haribon o sa halip ang isang dosen ng kwento ni Haribon na naging bahagi na ng alamat ng militar. Ang emergency landing sa gitna ngang isang superbagyo na nagligtas sa buhay ng kanyang wingman. Ang solong misyon sa mapanganib na teritoryo upang iligtas ang isang nabagsak na piloto. Ang tactical manual na isinulat niya na ngayon ay kailangang basahin sa Air Force War College. Maria Talacruz. Yung Haribon. Yung Haribon. At kailangan niya tayo. Sa loob ng 4 na minuto 2. F-22 Raptor ang bumibilis sa runway. Ang Edwards ang kanilang mga afterburner. Ay nagpinta sa hapon ang California na may kontroladong kulog. Habang sila ay umaakyat patungo sa kanilang intercept point, si Kevin ay nakikipag-ugnayan na sa air traffic control. Ang kanyang isip ay umikot sa maimplikasyon ng kanyang natutunan. Sa Pilipinas ang balita ay kumalat na parang apoy sa fighter town. Si General Reyes ang dating commander ni Tala na nagrekomenda sa kanya para sa Distinguished Service Star ay nasa isang briefing nang pumaso ang kanyang ID na may mensaheng ng patigil sa lahat ng pag-usap tungkol sa budget at ischedule ng training. General, may ulat po na si Coronel Cruz ay sakay ng isang sibilyan na eroplano na nakakaranas ng hydraulic failure. Sinasabing tumutulong siya sa mga emergency procedure. Ipinikit ni Reyes ang kanyang mata sandali. Ang imahe sa kanyang isip ay hindi ang may pilak na hibla nga buhok na babae na bumisita sa kanyang opisina 6 na buwan na ang nakalilipas, kundi ang batang kapitan na pumasok sa kanyang Squadron 12 taon na ang nakalipas na may apoy sa kanyang mata at isang hindi may paliwanag na kasanayan. Kumuha kayo ng direktang linya sa Los Angeles Center. Gusto ko ngang real-time na updates. Sa Pentagon, ang mga opisyal ay nagbibigay ng briefing sa senior staff. Ang Commanding General ng Philippine Air Force ay ginising mula sa isang pambihirang hapon na pag-idlip. Sa Basa Air Base sa Pilipinas iniwan, ngang kadete ang kanilang nga klase sa hapon at naktipon, sa paligid ng maradyo sa mga squadron lounge, nakikinig sa mga emergency frequency na punong balita tungkol sa kanilang idolo. Ngunit marahil ang pinakamahalagang tugon ay nakmula sa isang hindi inaasahang pinakmulan, isang network ng nga retiradong piloto ng PAF na nakmomonitor ng mga emergency frequency bilang isang libangan. Mga veteranong naglingkod kasama o sa ilalim ni Tala. Mga flight instructor na nakturo sa kanya o natuto mula sa kanyang mga inobasyon. Sa Nellis Air Force Base,
si Master Sergeant Tony Castellanos ay nagre-repaso ng ma-schedule ng maintenance nang pumasok ang isang batang airman sa kanyang opisina. Serge, kailangan niyong marinig to. Si Haribon ay nasa emergency frequency. Tumutulong siyang makpalipat ng isang nasirang sibilyan. Naglingkod si Tony sa ilalim ni talanong siya ay squadron commander. Nakita niya itong mag-uwi nga piloto na dapat ay namatay na. Nakita niya itong gumawa ng desisyon sa ilalim ng pressure na nakpailing sa mga bihasang veterano. Kinuha niya ang isang radyo at itinono ito sa emergency frequency. Ang kanyang makamay na may kulubot ay bahagyang nanginginig habang inaayos ang volume. Los Angeles Center sa PAL 118 dumating ang boses ng controller sa static. Military escort papalapit ETA 12 minuto. Coronel Cruz ang Hawk Flight F-22S mula sa Edwards ay papunta na para tumulong. Ang gisagot ni Tala ay kalmado at propesyonal. Los Angeles Center ito si Haribon. Salamat sa escort. Papunta kami sa LAX ngunit kailangan naming na coordination sa approach control. Kakailanganin namin ang lahat ng runway na may bibigay nila. At ang approach na ito ay magiging hindi pangkaraniwan. Ngumiti si Tony sa kabila ng kanyang pag-aalala. Kahit sa isang emergency, pinapanatili ni Haribon ang kanyang maalamat na understatement. Ang hindi pangkaraniwan mula kay Maria Tala Cruz ay karaniwang nangangahulugang imposible para sa sinumang iba pa, habang patuloy na kumakalat ang balita sa mga channel ngang militar. Isang kapansin-pansing bagay ang nagsimulang mangyari sa mga base ng Air Force sa buong bansa. Ang mga off-duty na personnel, nang marinig na si Haribon ay nasa eroplanong may problema, ay nagsimulang magtipon sa mga operations center at ready room, sinusubaybayan ang emergency sa mga frequency ng militar. Mga pilotong nakalipat kasama niya, mga mekanikong na-maintain ng kanyang maeroplano, mga controller na gumabay sa kanya mula sa mga misyon. Lahat ay pinag-isang paggalang sa isang mandirigma na ang reputasyon ay naitatak sa alamat ng abyasyon. Ang kwento ay hindi na lamang tungkol sa isang eroplanong nasa panganib. Ito ay naging isang sandali kung saan ang buong komunidad ng abyasyong militar ay nagpipigil ng hininga, pinapanut kung ang kanilang alamat, ang kanilang Haribon ay muling makakabangon mula sa abo at sa itaas ng Rocky Mountains sa cockpit ng isang Boeing 777 na may sira ang hidrolika at sakay ang 127 na kaluluwa. Si Coronel Maria Tala Cruz Ret ay malapit nang ipaalala sa mundo kung bakit ang maalamat ay ipinanganak mula sa mga sandali kung saan ang maordinaryong tao ay gumagawa ng mapambihirang bagay. Sa taas na 39,000 talampakan sa ibabaw nga bundok ng Rockies na nababalutan ng niebe, ang PAL Flight 118 ay parang isang sugatang agila na nakikipaglaban sa mismong graffiti. Dahan-dahang inilagay ni Major Kevin Viper Evans ang kanyang F-22 Raptor sa isang formasyon 150 metro mula sa kanang papangang airliner. Ang pakakaiba sa pagitan ng makinis na fighter jet at ng nahirap na komersyal na eroplano ay nagsalaysay nga kwento ngang dalawang makaibang mundo ngang abyasyon na biglang pinag-isa ang isang krisis. Ang Boeing 777 ay hirap na gumalaw sa manipis na hangin. Ang ma-control surface nito ay gumagalaw ng hindi regular at awkward habang ang matripulanta ay nagsisikap na mapanatili kahit ang pangunahing katatagan. Mula sa kanyang cockpit nakita ni Kevin ang mahindi may kakailang senyales ng isang eroplanong nasa matinding panganib. Ang bahagyang pababangang ilong na napapahiwati, ngang pakawala ng elevator authority, ang mga pakpak na nanginginig ng hindi mahuhulaan kahit sa kalmadong hangin, ang mga temperatura ng tambutso, ang makina na nagmumungkahi na ang mapiloto ay gumagamit ng differential thrust upang mapanatili ang kontrol. PAL 118 ito ang Hawk Flight
visual contact, sabi ni Evan sa radyo. Ang kanyang boses ay may kalmadong profesionalismo na napangalan sa kanya bilang isa sa mga pinakarespetadong piloto sa Air Force. Haribon ito si Major Evans. Paano kami makakatulong? Sa lupong cockpit na sibilyan na eroplano, si Maria Talacruz ay nasa malalim na estado na tinatawag na mga fighter pilot na de zone isang, estadong sobrang pagkaalerto kung saan ang oras ay bumabagal at ang mga komplikadong problema ay nagiging mapuzzle na kayang lutasin. Ang kanyang makamay ay gumagalaw sa ibabaw ngang hindi pamilyar na mga instrumento ngang Boeing na may lumalaking kumpiyansa. Ang nataon ng emergency training ay naktatranslate sa pagitan ng nga uri nga sasakyang panghimpapawid na may kahusayan ng isang taong tunay na nakakaunawa sa agam ngang paglipad. Hawk flight, magandang marinig ang boses ng isang kaibigan ang transmisyon ni Tala ay may bahagyang pahiwatig ng kanyang maalamat na tuyong katatawanan kahit sa gitna ng krisis. Papunta kami sa Alax para sa isang emergency landing. Ngunit bago iyon, kailangan kong hilingin sa iyo na gumawa ng ilang mahika sa approach control. Tumigil siya sandali upang tulungan si Kapitan Anderson na ayusin ang heading ng ilong habang ang mga nasirang control ng eroplano ay lumalaban kahit sa pinakamaliit na pagbabago sa kurso. Si unang official Chen ay nakpapatakbo ng ma-emergency checklist na may metodikal at matinding katumpakan. Ang kanyang kalmadong profesionalismo ay nakbibigay ng isang matatak na ritmo na nakpapanatili sa pagana ng cockpit sa kabila ng kaguluhan. Kailangan kong isecure mo ang runway 25. Right, at panatilihin itong bukas, patuloy ni Tala. Lahat ng emergency gear na makukuha nila. At Kevin, alam kong inisip mo ang isang textbook approach, ngunit itapon mo na ang manual na iyan. Papasok kami ng mabilis, matarik at marahil ay medyo patagilit. Ito ay isang larongan, energy management, at pag-asa na mabawasan natin ang bilis bago maubusan ng runway. Kopyado, Haribon. Nakikipaugnayan na sa LA Tower. Ngunit kahit na kinumpirma ni Kevin ang kanyang kahilingan, ang kanyang isip ay pinoproseso ang nga implikasyon ng kanyang narinig. Si Maria Talacruz ay nagsasabi sa kanya na susubukan niya ang isang landing na sumasalungat sa bawat prinsipyo, kaligtasan sa sibilyan na abyasyon. Ngunit kung may sinumang makakagawa ngang imposible, ito ay ang pilotong. Ang call sign ay naging kasing kahulugang ng mahimalang pagbawi. Sa kanyang backseat, si Captain Amy Trinity Bell ay nagmo-monitor ng mga emergency frequency habang ang mga military installation sa Rihayon ay nag-check in na may mga alok ng suporta. Ang tugon ay walang katulad. Hindi lamang para sa isang sibilyan na eroplanong nasa panganib, kundi para sa taong tumutulong sa pagpapalipat nito. Hawk, ito ang Cheyenne Mountain. Sinusubaybayan namin ang sitwasyon. Ipaalam kay Haribon na ang kanyang kumpletong serbisyo record ay nasa aming nga screen. Ang kanyang mainobasyon sa pagbawi na sirang sasakyang panghimpapawid ay kahanga-hanga. Gumiti si Kevin ng mahigpit. Kahanga-hanga ay ang sukdulan ng military understatement. Ang teknik ni Tala para sa pagpapalipat ng ganasirang sasakyang panghimpapawid ay isinama sa mga manual ng pagsasanay ng Air Force pagkatapos niyang matagumpay na mapalapa ang tatlong makakaibang sasakyang panghimpapawid na dapat sana ay pumatay sa kanya, kasama na ang maalamat na insidente sa ibabaw ng West Philippine Sea kung saan inuwi niya ang isang F-16 na may 70% ngang nga control surface nito na nawasa ang putok ngang kawe. Cheyenne Mountain, ito ang Hawk. Si Haribon, si Haribon. Magiging mayos siya. Ngunit ang bigat ng inaasahan ay tumitindi
sa bawat transmisyon sa radyo. Sa Nellis Air Force Base, si Master Sergeant Castellanos ay nakikipagi, ugnayang sa isang gidozenanggi, iba pang gibazi. Habang yang ulat ay dumarating mula sa buong komunidad ni G Aviasyong Militar Mega Dating Wingman Mega Ground Crew na nagmantay ng kanyang mga eroplano, mga controller na gumabay sa kanya sa mga combat zone. Lahat ay nakikinig sa mga emergency frequency. Naghihintay upang makita kung ang kanilang maalamat na piloto ay makakagawa ng isa pang himala. Peterson ito ang Nellis Maintenance. Minsan pinalapak ni Haribon ang isang nasirang fighter jet na walang makina sa gitna ng isang superbagyo para iligtas ang kanyang wingman. Kung may sinumang makakapag-uwi nga, sirang Boeing siya yon. Ang tugong mula sa Peterson Space Force Base ay nagdala na Bose na isang taong malinaw na personal na kilala si Tala. Nilisito si Reyes sa Peterson. Ako ang squadron commander ni Aribong sa isang deployment. Ililigtas niya ang bawat kaluluwa sa eroplanong iyon o mamamatay siyang sinusubukan. Ihanda ninyo ang serbisyong pang-emerhensiya para sa anumang mangyari. Sa lupngan, cockpit nga, PAL 118, si Tala ay walang kamalay-malay sa lumalaking alamat na nabubuo sa paligidnan kanyang pagtatangka sa emergency landing. Ang kanyang buong mundo ay lumit sa isang masalang balanseng pagpapanatiling nga 80 toneladang aluminyo at sangkatauhan sa himpapawid gamit ang nga airspeed indicator, mga display nga, altitude at mga kontrol na bahagya ng tumutugon. David sabi niya kay Kapitan Anderson kailangan mong mag-isip na parang isang test pilot. Lahat ng gagawin natin ay parang mali. Papasok tayo ng mas mabilis kaysa sa anumang airliner gamit ang mga teknik na wala sa anumang sibilyan na manual. Ngunit magtiwala ka sa akin. Naranasan ko na ito dati. Ang mga kamay ni Anderson ay matatag sa iyo ngunit may mga butil ng pawis sa kanyang sa kabila ng malamig na hangin sa cockpit. Coronel Cruz 20. 3 taon na ako sa airline na ito at hindi pa ako kailanman nakaroon ng pasaherong nakligtas sa aking eroplano. At hindi pa rin ako kailanman naging pasahero sa emergency ng ibang tao, sagot ni Tala na may bahagyang ngiti na nagpapakita ng parehong kumpiyansa at pagiging tao. Mukhang pareho tayong nagbubukas ng bagong landas ngayon. Tumingin siya kay unang opisyal Chen. Emily, kailangan kong i-call out mo ang airspeed sa bawat 10 knots. Susundan natin ang gilid ng stall and flop pababa. Sa pamamagitan nga, bintana nga cockpit nakikita nila ang nga F-22 na nakpapanatili nga. Perpektong formasyon ang kanilang nga piloto ay handang magbigay nga anumang tulong na posible. Ito ay isang tanawin na hindi maisip sa normal na mga pangyayari ang pinakabagong nga fighter jet ng Amerika na nag-escort sa isang civilian na airliner na parang mga anghel na tagapagbantay. Los Angeles approach ito ang PAL 118 kasama ang Hawk Flight Escort, sabi ni Tala sa radyo habang sinisimulan nila ang kanilang mahabang pagbaba patungo sa paliparan. Ipaalam sa inyo na ang approach na ito ay hindi magiging standard. Gagamitin natin ang mga military emergency procedure na inangkop para sa isang sibilyan na sasakyang panghimpapawid. Kailangan kong linisin ninyo ang lahat ng trapiko sa loop ng 20 milya mula sa aming flight path. PAL 118 ito ang Los Angeles approach. Coronel Cruz, autorisado kayong magsagawa ng anumang approach na sa tingin ninyo ay kinakailangan. Ang lahat ng trapiko ay inilipat na. Ang mga serbisyong pang-emerhensiya ay naka-standby. Ang tono ng trawler ay may pagalang na naramdaman kahit ni Tala. Ang balita tungkol sa kung sino ang tumutulong sa pagpapalipat ng nasirang eroplano ay malinaw na kumalat na. Pinindot niya muli ang susi sa mikropono, ang kanyang boses ay umabot sa daan-daang tao na ngayon ay sumusubaybay
sa kanilang emergency sa parehong militar at sibilyan na mga frequency. Sa lahat ng istasyon ito si Haribon. Papasok na kami. Standby. Sa Los Angeles International Airport, ang mga truck ng bumbero at ambulansya ay pumwesto na sa kahaba ng runway 25. Right. Ang mga air traffic controller ay nakatingin sa kanilang mga radar screen na may pambihirang atensyon. Ang news crew sa kabilang ng paghihigpit sa seguridad ay nag-set up ng mga kamera sa mga malalayong concourse at sa buong komunidad ng abyasyong militar mula sa mga ready room hanggang sa mga maintenance hangar hanggang sa mga operations center sa buong mundo. Ang nga taong nakakaunawa sa aham at signing ang paglipat ay nagpipigil ng hininga. Nahihintay upang makita kung ang pilotong kilala nila bilang Haribon ay muling makakabangon mula sa abo. Ang alamat ay malapit nang masubok sa pinakapublikong paraan na may 127 na buhay na nakataya at ang mga mata ng mundo ng abyasyon ay nakatutok sa bawat kanyang galaw. Ang balita ay kumalat sa komunidad nega abyasyon sa bilis ne liwanag dala, nega alon, ne radio social media at ang hindi. Nakikitang network na nag-uugnay sa mega mandirigma sa paglipas ne banahon at distansya. Ang nagsimula bilang isang tila karaniwang emerhensiya ay nagiging isang bagay na walang katulad isang sandali kung saan ang isang buong komunidad ay nakakaisa sa paligid ng isa sa kanila. Sa Basa Air Base, ang Philippine Air Force, sa Pampanga, ang reaksyon ay mabilis at emosyonal. Si General Reyes ay nakatayo sa Base Operations Center. Napapaligiran ng maaktibo at retiradong tauhan na naktipon upang subaybayan ang mga emergency frequency. Sa isang malaking screen ipinakita ang real-time na radar track ng PAL Flight 118 habang bumababa ito patungo sa Los Angeles na napapaligiran ng dalawang natatanging simbolo MF-22 Escort. Iyan ang piloto ko. Mahinang sabi ni Reyes sa mga naktipon ang kanyang boses ay may pakmamalaki ng isang commander na nasaksihan ang paglago ni Maria Talacruz mula sa isang promising na batang kapitan tungo sa pagiging pinakamaalamat na aviator ni PAF. 23 taon na ako sa serbisyong ito at hindi pa ako nakakita ng sinumang lumipat na tulad ni Haribon. Sa likuran niya, si Sargento Mayor Rodriguez isang veteranong mekaniko na nag-maintain ng eroplano ni tala sa 3 deployment ay tumango ng mahigpit. Nag-uwi na si Coronel Cruz ng nga eroplanong dapat sana ay pumatay sa kanya general. Kung may sinumang makakapaglitas sa airliner na iyon si Haribon iyon, ang pagtitipon ay hindi limitado sa mga aktibong tauhan. Ang balita ay kumalat sa komunidad ng nga veterano ang militar na may kamanghamanghang bilis. Si retiradong Coronel James Peting Paterno na minsan ay lumipat ng mga combat mission kasama si Tala ay nagmaneho ng 40 minuto mula sa kanyang sibilyan na trabaho upang makasama ang kanyang mga dating kasamahan sa eskwadron. Ang eksenang ito ay inulit sa mga instalasyong militar sa buong mundo. Sa Ramstein Air Base, sa Germany 6 na time zone ang layo, ang nga piloto ay nagpuyat. Hanggang hating gabi naktipon sa ready room ng esquadron upang subaybayan ang emerhensiya sa isang shortwave radio. Sa Osan Air Base, sa South Korea itinigil na mga F-16 pilot ang kanilang pre-dawn briefing upang makinig sa mga update mula sa Los Angeles. Ngunit ang reaksyon ay lumampas pa sa komunidad ng militar. Sa Los Angeles International Airport, ang pambihirang katangian ng emerhensiya ay lumikhangang isang kontroladong kaguluhan sa buong pasilidad. Si Susan Morrison Eng, Airport Operations Manager, ay nagtrabaho sa LAX sa loob ng 22 taon at pinamahalaan ang lahat mula sa mga pagsasara dahil sa blizzard hanggang sa mga insidente sa seguridad. Ngunit hindi pa siya nakakita ng isang
coordinated. Natugon na tulad ng nagaganap sa paligid ng runway 25 right. Kinukumpirma ko ang 37 emergency vehicle na nakaposisyon sa runway, sabi niya sa radyo sa Airport Command Center. Firefighting, medical crash recovery, hazmat. Lahat ng mayroon tayo at higit pa, ang California Highway Patrol ay nag-alok ng karagdagang mga ambulansya at ang Coast Guard ay nagpapadala ng helicopter support. Ang tugon ay hindi lamang opisyal. Ang mga off-duty na piloto mula sa bawat airline na may hub sa Los Angeles ay nagsimulang dumating sa paliparan, ipinapakita ang kanilang nga ID sa seguridad at nagtatanong kung mayroon silang may tutulong. Sa labas ng gate ng paliparan, isang mas kapansin-pansing eksena ang naganap. Ang ma-off-duty na tauhan na nakarinig tungkol sa emerhensya ay dumating sa mga gate na base humihinging napahintulot na manood na pagtatangkang paglapak. Mga pamilya ng militar, malokal na veterano at maging nga sibilyan na aviation enthusiast na nakmomonitor, mga emergency frequency ay naktipon lahat sa isang lugar na parabang nais nilang masaksihan ang kasaysayan. Ang kwento ay tiyak na naging viral, ngunit sa ibang paraan kaysa sa inaasahan ng media. Ang social media ay sumabog sa mga post mula sa mga taong naglingkod kasama ni Maria Tala Cruz, nagtrabaho para sa kanya o sinanay niya. Ang ma-hashtag na GoHaribon 1118 at Bring them all home ay nagtrend sa buong mundo. Ngunit ang mga post ay hindi naghahanap ng atensyon o kaluwalhatian. Sila ay mapagpapahayag ng pananampalataya sa isang pilotong ang reputasyon ay binuo sa mga imposibleng pagliligtas at mga himalang pagbawi. Ngunit marahil ang pinakamahalagang reaksyon ay nangyari sa pinakahindi inaasahang lugar sa loop mismo ngang PAL Flight 118. Si Althea Reyes, ang batang ina na may kambal, ay nakikinig sa mga komunikasyon sa radyo sa pamamagitan Naga in-flight entertainment system. Nang malaman niya na ang babaeng tumutulong sa cockpit ay isang pinarangalang bayani, nang digmaan nagsimula siyang gumalaw sa cabin, ibinabahagi ang impormasyon sa ibang mga pasahero. Ang pilotong tumutulong sa atin, sabi niya sa matandang mag-asawa sa row, Ombesh ay isang tunay na koronel sa Air Force. Kilala siya sa pagliligtas ng mga tao. Si Kenneth C., ang negosyanteng iniwan, ang kanyang laptop ilang oras na ang nakalipas, ay natakpuan ang sarili na nakikipag-usap sa mga estudyante sa kolehiyo sa likuran niya. Ang kuya ko ay nasa Air Force, sabi nga isa sa kanila. Lagi niyang ikinukwento ang pilotong ito na tinatawag na Haribon. Sabi niya parang alamat daw. Siya yon, sagot ni C., ang kanyang boses ay puno mapakamangha. Ang alamat na iyon ang nakpapalipad ng eroplano natin. Sa buong Chebin, ang 124 na pasahero ay nagsimulang mapagtanto na hindi lamang sila nakakaranas ng isang karaniwang emerhensiya. Sila ay nakasaksi nga, isang bagay na pambihira, isang sandali kung saan ang isang bayani na ang buong karera ay nakatuon sa pagliligtas sa iba ay tinawag upang gumawa ng isa pang himala. At habang ang PAL Flight, Luzon ay nagpapatuloy sa kanyang pagbaba patungo sa Los Angeles International Airport na may miyaga F-Yermiki Raptor na nagpapanatili ni isang proteksyon na pormasyon at miyaga emergency crew na naghihintay sa ibaba isang komunidad na binubuo nga mandirigma mga aviator at mga sibilyan ay nagpipigil ng hininga, naghihintay upang makita kung ang pilotong kilala nila bilang Haribon ay muling makakabangon mula sa abo. Ang alamat ay malapit nang harapin ang kanyang pinakamalaking pagsubok na may mga matang mundo na nakatutok at 127 na buhay na nakataya. Ang paglapag sa runway 25 right sa Los Angeles International Airport ay hindi katulad ng anumang nauna rito sa kasaysayan ng abyasyon. Sa 4:47 p.m. Pacific Standard Time habang ang araw ng California
ay naglalagay ngang mahahabang anino sinimulan ng PAL Flight 116 ang kanyang huling pagbaba sa ilalim ng gabay ngang pinaka-hindi inaasahang flight crew na nabuo. Kailanman isang kapitan ni airline ang kanyang unang opisyal at nakaupo sa jump seat ni cockpit. Ang maalamat na retiradong koronel ng Philippine Air Force na si Maria Talacruz na 2 oras lamang ang nakalipas ay isang pasahero lamang sa upuan 15F. Ang kanyang sibilyang damit ay isang malaking kaibahan sa mga propesyonal na uniforme sa paligid niya, ngunit ang kanyang boses ay hindi may kakailang autoridad ng isang taong nakaharap na sa kamatayan sa himpapawid at nakwagi. Ang kanyang kamay ay gumagalaw sa ibabaw ng hindi pamilyar na instrumento ng Boeing na may kahusayan ng isang bihasang musikero na tumutugtog ng isang bagong kanta sa isang pamilyar na piano. Los Angeles approach ito ang PAL 118 sinisimulan na ang final approach para sa runway 25. Right, sabi niya sa radyo, ang kanyang boses ay tumagos sa kontroladong kaguluhan ng mga emergency frequency. Ipaalam sa inyo na ito ay magiging mabilis at matarik. Ay secure ang runway at ihanda ang lahat ng emergency gear para sa agarang pag-deploy. PAL 118 ito ang Los Angeles approach. Ang lahat ng trapiko ay inilipat na. Ang runway ay secured. Ang serbisyong pang-emerhensiya ay nasa lugar. Coronel Cruz, ang buong komunidad NG Aviación ay sumusuporta sa iyo. Sa pamamagitan ng mabintana ng cockpit ang tanawin ng Southern California ay lumaganap sa ilalim nila na parang isang malawak na canvas sa dapit hapon. Ngunit ang atensyon ni tala ay ganap na nakatuon sa matematikal na katumpakan na kinakailangan upang ligtas na may hatid ang 80 tonaladang nasirang aluminyo at 127 na mahalagang buhay sa lupa. David, sabi niya kay Kapitan Anderson na nakahawak sa yoke na may matatag na determinasyon na isang Girmuch, taong veterano, papasok tayo sa U-6 knots, hindi ang karaniwang U-skirk. Hindi natin magagamit ng epektibo ang speed brake dahil sa hydraulic failure, kaya kailangan natin ang dagdag na airspeed para sa control authority. Parang sumusugot tayo sa lupa, ngunit magtiwala ka sa pisika. Ang mabuko ni Anderson ay namumuti, ngunit ang kanyang boses ay matatag. Coronel Cruz, sa lahat ng taon ko ang paglipat, hindi ko pa kailanman ginawa ang isang bagay na tulad nito. At sa lahat ng taon ko ng karanasan, hindi ko pa sinubukang iligtas ang isang Boeing gamit ang airline procedure, sagot ni tala na may bahagyang ngiti na nagpapakita ng parehong kumpiyansa at pagiging tao. Mukhang pareho tayong nagpapalawa nga ating mga abot tanaw ngayon. Tumingin siya kay unang opisyal Chen. Emily, kailangan kong i-call out mo ang airspeed sa bawat 10 knots. Susundan natin ang gilid ng stall envelope pababa. Sa itaas nila si Major Kevin Evans sa kanyang F-22 Raptor ay nakikipag-ugnayan sa isang pambihirang pagtitipon ng masasakyang panghimpapawid ng militar at sibilyan. LA Tower, ito ang Hawk Flight. Visual contact sa final approach ng PAL 118. Mukhang matatag ang sasakyang panghimpapawid, ngunit nagpapanatiling isang hindi pangkaraniwang ang gulong ang pagbaba. Kopyado Hawk Flight. Ang lahat nege serbisyong pang-emerhensya ay nag-ulat na handa na. Coronel Cruz, autorisado kayong lumapag sa anumang runway, sa anumang direksyon, sa anumang paraan na sa tingin ninyo ay kinakailangan. Ang transmission mula sa LA Tower ay may bigat na lumampas sa karaniwang mga pamamaraan ng air traffic control. Hindi ito isang emergency landing lamang. Ito ay isang sandali kung saan ang asa ang isang buong komunidad ay nakasalalay sa kasanayan ng isang pambihirang piloto. Sa Los Angeles International Airport, ang eksena sa kahabaan ng runway 25 right ay mas mukhang isang operasyong militar kaysa sa isang emerhensiya sa paliparan.
39 na emergency vehicle ang nakalinya sa runway at sa mga katabing taxiway mga truck ng bumbero na may espesyal na foam na pamatay sunog sa eroplano, mga ambulansya na handa para sa isang mass casualty event, mga crash recovery equipment, mga hazmat team, at isang mobile command center. Ang mga helicopter ng Coast Guard ay umikot sa isang ligtas na distansya. Ang kanilang mga crew ay handa na magbigay ng karagdagang medikal na paglikas kung kinakailangan. Sa cabin ng PAL 118, ang 124 na kaluluwa ay nakakaranas ng kakaibang kalmado na dumarating pagkatapos maubos ang takot. Ang paunang panik ay napalitan ng isang matamang determinasyon habang sinusunod ng mga pasahero ang mga utos ng mga flight attendant na may katumpakan ng mga taong nakakaunawa na ang kanilang kaligtasan ay nakasalalay sa kooperasyon. Niyakap ni Althea Reyes ang kanyang kambal na anak, bumubulong ng masalitang nakapapakalma na umaasa siyang Totu. Ang mabait na pilotong babay ang mag-uwi sa atin ng ligtas. Ginawa na niya ito dati. Sa paligid niya ang nga estranghero ay naging makakasama. Si Kenneth C. ang negosyante ay tumutulong sa isang matandang pasahero na suriin ang kanyang nga emergency procedure. Ang nga estudyante sa kolehiyo ay tumutulong sa ibang mapasahero na ayusin ang kanilang seatbelt at ilagay ang kanilang magamit. Mga Gino ay ginang sinisimulan na po natin ang ating huling pakbaba sa Los Angeles International Airport. Ginawa ni Lina ang huling anunsyo. Ang piloto na tumutulong sa ating flight crew ay si Coronel Maria Talacruz Retirado. Ang kanyang call sign Haribon ay kumakatawan sa isa sa mga pinakaiginagalang na karera sa abyasyong militar. Nasa pinakamahuhusay na mga kamay po tayo. Ang cabin ay tumahimik maliban sa pagbabago sa tuno nga makina habang binabawasan ni Kapitan Anderson ang power para sa pagbaba. Sa labas ng mga bintana nakikita ng mga pasahero ang dalawang F-22 fighter jet na nagpapanatili ng pormasyon, mga makinis na kulay abong tagapagbantay laban sa kalangitan ng California. 1,000 talampakan, sabi ni unang opisyal Chen. Ang kanyang boses ay matatag sa kabilang pambihirang katangian ng kanilang pagbaba. Airspeed 185 knots. Maganda, sagot ni Tala. Ang kanyang nga mata ay sinusuri ang display ngang instrumento na nagsasalaysay ngang kwento ng isang eroplanong nakikipaglaban sa pisika gamit ang nasirang sistema at kasanayan ng tao. Dapat simulan ang flare sa 50 talampakan ngunit panatilihin itong mababaw. Gusto nating ipalipat ang eroplanong ito sa runway, hindi ibaksak. Sa kanyang headset naririnig ni Tala ang matawa sa radyo mula sa buong komunidad ng abyasyon, mga update mula sa mga base militar, koordinasyon sa mga serbisyong pang-emerhensya at maging mga sibilyan na piloto na nagmomonitor. Ang frequency mula sa mga paliparan na dandang milya. Ang layo. Ang bigat nga, inaasahan, ay napakalaki, ngunit ito rin ay pamilyar. 500 talampakan, anunsyo ni Chen. Airspeed 182. Ang runway ay mabilis na lumapit upang salubungin sila, isang lasong konkreto na sumisimbolo sa kaligtasan, tahanan at ang matagumpay na pagtatapos ng isang misyon na nagsimula ng si Tala ay sumubok lamang na magbakasyon. 200 talampakan. Bilis 180. Flare ngayon. Dapat ang boses ni Tala ay tumagos sa tensyon na may kalmadong autoridad na nagpangalan sa kanya bilang isang alamat. Dahan-dahang pressure. Hayaan mo siyang bumaba. Ganyan lang. Ang mapangunahing gulong ay dumampi sa runway na may halos hindi mararamdamang epekto. Ang higanteng Boeing 777 ay lumapak sa konkreto na may grasya, ang isang ibong bumabalik sa kanyang pugat. Ngunit ang kanilang pagsubok ay hindi pa tapos. Walang hidrolika para sa mga prenong gulong at limitadong pagpipiloto. Sila pa rin ay gumagalaw sa bilis ng highway sa isang napakalimitadong habangang runway. Maximum reverse thrust, utos ni Tala. Ang kanyang boses ay matalas sa pagkapurahan. Emily ay call out ang bilis. 100 knots, 90-80. Ang eroplano ay yumanig habang itinulak ni Kapitan Anderson ang mga throttle lever sa full reverse.
Ang mga makina ay umungol sa protesta habang nagsusumikap silang pabagalin ang 80 toneladang momentum. 60 knots 50 at pagkatapos sa wakas mapalad ang PAL Flight 118 ay ganap na huminto 700 metro lamang mula sa dulo, runway 25 right. Ang katahimikan sa cockpit ay malalim na binasag. Lamang ng tunong ng 3 tao na humihinga ng malalim at ang malayong sirena ng mga papalapit na emergency vehicle. Ang boses ni Kapitan Anderson ay pause sa pagod at hindi paniniwala. Mga ginuad ginang maligayang pagdating sa Los Angeles International Airport. Ang Chebin ay sumabok sa palakpakan luha at nga dasal ng pasasalamat, ngunit si Maria Talacruz na nakasuot pa rin ng sweater at maong na nagmarka sa kanya bilang isang pasahero lamang 3 oras na ang nakalipas ay hindi pa tapos. David Emily mahina niyang sabi, kailangan nating ilabas ang mataong ito sa eroplanong ito ng mabilis at ligtas. Hindi pa tapos ang emergency hanggang sa lahat ay nasa lupa na, habang pinalibutan NG-EMEGA, unang emergency vehicle, ang eroplano at isang mobile staircase ang lumapit sa pangunahing pinto, pinayagan ni talang sarili na huminga ng maluwag. Sa pamamagitan ng bintana ng cockpit nakita niya ang isang nakamamanghang tanawin. Ang mga opisyal nga militar ay dumating sa paliparan, hindi lamang ang inaasahang maimbestigador nga aksidente at mga opisyal, kundi ang mga aktibo at retiradong tauhan mula sa buong California. Ang balita ay kumalat sa komunidad ng abyasyon na parang kidlat at dumating sila upang parangalan ang isa sa kanila. Si Major Evans na pinalapag ang kanyang F-22 sa isang kalapit na bus ng Air Force ay nagmadali sa alax at nakatayo malapit sa eroplano na suot pa rin ang kanyang flight suit. Sa likuran niya ay isang lumalaking pulutong nga tauhan ng militar naghihintay sa isang formasyon ng pagalang. Si Maria Talacruz ay malapit ng matuklasan na ang bayani ay hindi lamang nagliligtas ng mabuhay, sila ay nagbibigay inspirasyon sa mga komunidad. Pinag-isa ang mga estranghero sa ilalim ng isang karaniwang layunin at ipinapaalala sa mundo na ang mga ordinaryong tao ay may kakayahang gumawa ng mga pambihirang bagay kapag tinawag upang maglingkod sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang sarili. Ang unang pasahero na lumabas sa PAL Flight 118 ay isang 8 taong gulang na batang lalaki na nangangalang Marco. Hawak ng mahigpit ang kamay ng kanyang ina, tumuntong siya sa tarmac ng Los Angeles International Airport. Ang hapon na araw ay naglagay ng mahahabang anino sa konkreto at ang batang lalaki ay napatinggala sa pambihirang tanawin na nakapalibot sa eroplano 12-12 ng mga emergency vehicle, mga tauhan ng militar na nakauniporme at mga news camera na kumukuhang bawat sandali. Mamatingnan mo, bulong ni Marco, itinuturo ang isang linya ng mga tauhan ng militar na nakatayo ng tuwid malapit sa eroplano. Sumasaludo sila. Sinundan ngang kanyang ina, si Isabel, ang tingin ngang kanyang anak at naramdaman ang pagtubig ngang kanyang mamata. Narinig niya ang nga anunsyo, narinig ang ibang mapasahero na nag-usap tungkol sa retiradong koronel ng Air Force na tumulong sa pagligtas ng kanilang mabuhay. Ngunit ang makita ang pagtugon ng militar ay nagbigay na katotohanan na may kamangha-manghang lakas. Ang kanyang pamilya ay iniligtas ng isang tunay na bayani. Sumunod sa kanila ang daloy ng mapasahero, bawat isa ay dala hindi lamang ang kanilang mga bagahe kundi ang bigat ng pagsaksi sa isang bagay na pambihira. Lumabas si Alteriez kasama ang kanyang kambal na anak, huminto sa ilalim ng hagdan upang tingnan muli ang eroplanong nagligtas sa kanila. Si Kenneth C., ang negosyanteng ang quarterly forecast ay napalitan ng mga dasal, ay tumuntong sa tarmac na may luha sa kanyang mga mata. Sa loob nga cockpit tinatapos ni Maria Talacruz ang huling mga pamamaraan ng pagsasara kasama si Kapitan Anderson at unang opisyal Chen. Ang kanyang makamay ay gumalaw sa ibabaw nga makontrol ng Boeing sa huling pagkakataon,
tinitiyak na ang masistema ay ligtas at ang eroplano ay handa para sa ma-investigation team na malapit nang dumaksa sa bawat bahagi ng nasirang hydraulic system. Colonel Cruz mahinang sabi ni Kapitan Anderson, ang kanyang boses ay paos pa rin mula sa stress ng nakaraang 3 oras. 23 taon na akong napapalipat ng makomersyal na eroplano at hindi pa ako nakaranas ng anumang tulad ng iyong ginawa. Hindi mo lang tinulungang mapalapa ang eroplanong ito. Iniligtas mo ang 127 na buhay. Tumingala si Tala mula sa checklist na kanyang tinatapos. Ang kanyang ekspresyon ay may tahimik na dignidad na nagmarka sa kanyang buong karera. David Emily kayo ang nakpalipat. Nagbigay lang akong ilang teknikal na payo. Ito ay isang teamwork mula simula hanggang wakas. Umiling si unang opisyal Chen na may bahagyang ngiti. Sa buong paggalang Coronel, iyon ang pinakapambihirang pagpapakitang kasanayan sa paglipat na nasaksihan ko. Ginawa mong parang halos karaniwan ang isang sitwasyon na dapat sana ay sakuna. Bago makasagot, si Tala lumitaw si Linares sa pintong cockpit. Ang profesional na kalmado ang flight attendant ay sa wakas ay bumigay at may manggaluha sa kanyang mga mata nang siya ay magsalita. Coronel Cruz, may mga tao sa labas na gustong makita ka. Sinundan ni Tala si Lina palabas sa pangunahing pinto, eroplano at pumasok sa isang nakamamanghang tanawin. Sa tarmac sa ibaba isang linya ngang matawhangang militar ang sumalubong sa kanya na tila nang mula sa bawat sangay ngang komunidad ng abyasyon ng California nga aktibong opisyal, mga retiradong veterano ma-enlisted, na tauhan at maging mga asawa. At anak ngang militar lahat ay nakatayo sa isang formasyon. Pagalang. Sa unahan ng grupo ay nakatayo si Major Kevin Evans na suot pa rin ang kanyang flight suit mula sa kanyang F-22 escort mission. Ang kanyang wingman si Captain Amy Bell ay nakatayo sa tabi niya. Sa likuran nila ay mga mukha na nakilala ni Tala mula sa kanyang buong karera, mga dating kasamahan, sa eskwadron mga pilotong sinanay, niya mag-ground crew na nag-maintain ng kanyang mga eroplano sa hindi mabilang na mga deployment. Colonel Cruz tawa ni Major Evans ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tarma na may katumpakang militar. Sa ngalan ng United States Air Force at ng buong komunidad ng abyasyon humihingi po kami ng pahintulot na saluduhan ang isang bayani. Naramdaman ni Tala ang isang sandali ng labis na emosyon habang napagtanto niya kung ano ang nangyayari. Hindi lamang ito matauhan ng militar na nagpapakita ng paggalang sa isang mas mataas na opisyal. Ito ay mga mandirigma na nagpaparangal sa kanila na kinikilala hindi lamang ang kanyang maaksyon sa araw na iyon kundi ang isang buong buhay nga serbisyo na humantong sa sandaling ito. Pahintulot ay ipinagakalop sagot niya ang kanyang boses ay matatak sa kabilangang kaguluhan sa kanyang puso. Tumayo si Major Evans ng tuwid at nagbigay nga isang matalas na saludo. Agad na sumunod ang kanyang wingman. At pagkatapos na parang madomino na bumabagsak sa perpektong pakakasunod-sunod bawat tauhan ng militar na naroon ay tumayo ng tuwid at sumaludo. Aktibo retirado official enlisted na kumakatawan sa bawat serbisyo ngunit nakakaisa sa kanilang pagalang sa isang babaeng nagpaalala sa mundo kung ano ang ibig sabihin ngang sagutin ang tawag kapag hinihingingang tungkulin ang lahat. Ang sandali ay nagtagal sa tarmac sa isang malalim na katahimikan na binasak lamang ng malayong ugong ng makina ng eroplano at ang pagklik ng mga news camera na kumukuha ng isang imahe na magiging pangunahing balita. Sa buong bansa, si Maria Tala Cruz na nakaswot pa rin ng sibilyan na damit na kanyang isinuot para sa isang simpleng paglipat pauwi kaninang umaga ay tumayo ng perpektong tuwid at sumaludo pabalik na may parehong katumpakan na itinuro sa kanya. Sa likuran ng hanay ng militar naktipon din ang sibilyan na manunod nga manggagawa sa paliparan nga empleyado ng airline nga pasahero. Mula sa ibang mga flight na naantala ng emerhensiya lahat ay nanunod na may pakamanghana. Karaniwang nakalaan para sa mga state funeral o mga seremonya. Nang matapos ang saludo ang mga individual,
na miyembro ngang hanay ay naksimulang lumapit. Si Sargento Mayor Tony Castellanos na naglingkod sa ilalim ni tala sa 2 deployment. Ang unang lumapit. Magandang makita kang muli, ma'am. Hindi ka pa rin nagbabago. Ginagawa mo pa ring madali ang impossible. Sumunod ang iba sa likuran niya, bawat isa ay dala ang kanilang sariling piraso ang alamat ni Haribon. Ngunit marahil ang pinakamahalagang sandali ay dumating nang humiwalay ang batang si Marco sa kanyang ina at lumapit kay tala na may walang takot na kuryusidad ng isang bata. Ate, totoo po bang fighter pilot ka? Lumuhod si Tala upang maging kapantay niya. Ang kanyang ekspresyon ay lumambot sa isang init na laging nakikita ngang mamiyembro ngang kanyang esquadron ngunit bihirang makita ngang publiko. Oo, Marco. At ngayong araw na karun akong karangalan na tulungan si Kapitan Anderson at si unang opisyal Chen na ihatid ang eroplano mo pauwi ng ligtas. Sabi ni Papa, ang ma-fighter pilot daw ang pinakamatapang na tao sa buong mundo, patuloy ni Marco na may lohika, ng isang 8 taong gulang. Matapang po ba kayo? Pinaisipan ni Tala ang tanong nang may parehong kaseryosohan na ibibigay niya sa isang teknikal na tanong tungkol sa abyasyon o taktika. Sa tingin ko ang mga matatapang na tao ay mga ordinaryong tao lang na ginagawa ang kailangan nilang gawin kapag umaasa sa kanila ang ibang tao. Lahat sa eroplanong iyon ngayong araw ay matapang, Marco. Ang nanay mo, ang ibang nga pasahero, ang matripulante. Nagtulungan tayong lahat. Pwede po bang pirmahan nyo ang boarding pass ko? Tanong ni Marco. Inilabas ang isang gusot na piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Isang karangalan, sagot ni Tala, kumuha ng panulat at maingat na nagsulat. Para kay Marco, ang mabayani ay maordinaryong tao na gumagawa ng mapambihirang bagay. Lumipat ng mataas. Coronel Maria Haribon Cruz Red. Pa, habang ibinabalik niya ang boarding pass sa bata, napansin ni Tala ang ibang mga pasahero na lumalapit na may kanilang sariling mga kahilingan. Gusto ni Altiares na ipakilala siya sa kanyang mga anak na nabihani sa ideya na isang tunay na babaeng piloto ang nagligtas sa kanilang flight. Gusto lang ni Kenneth C. na kamayan siya at magpasalamat. Ang mga estudyante sa kolehiyo ay humingi ng isang group photo na ipinangako nilang ingatan magpakailanman. Hindi ang pakilala mula sa kanyang makasamahan sa militar ang pinakatumama kay Tala, bagaman iyon ay nangangahulugan ng higit pa sa kanya kaysa sa masasabingang nga salita. Ito ay ang epekto niya sa mga sibilyan na pasahero na kasama niya sa hindi inaasahang paglalakbay mula sa upuan 15F patungo sa cockpit ng isang nasirang airliner. 6 na buwan mula ngayon, si Tala ay tatayo sa harap ng isang nagtatapos na klase ng makadete sa Philippine Military Academy at sasabihin sa kanila na ang serbisyo ay hindi isang bagay na isinusuot kasama ng uniforme, ngunit nakatayo sa tarmac ng Los Angeles International Airport. Napapaligiran ng mamuha ng mga taong ang buhay ay nabago ng 3 oras sa isang nasirang eroplano. Siya ay nasa proseso pa rin ng pag-aral ng aral na iyon para sa kanyang sarili. Ang alamat ni Haribon ay lumaki sa araw na iyon. Ngunit mas mahalaga, 127 na tao ang napaalalahanan. Nasa sandali ang krisis, ang nga ordinaryong Pilipino suotmen ang uniforme ngang kanilang bansa o ang kaswal na damit ng isang weekend traveler ay hahakbang pasulong upang maglingkod sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang sarili. Ang malon katotohanan iyon ay abot ng higit pa sa isang emergency landing, nahahawa sa mga buhay at magbibigay inspirasyon sa serbisyo sa mga paraan na hindi kailanman lubos na malalaman ni Maria Tala Cruz, ang nag-atubiling bayani mula sa upuan 15F.